Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang pagkatiyatihan ang kanila, ang kasutan nila. Unang wika ni Jesus, sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang salita ng Panginoong Hesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Matapos ang mahabang paglalakbay, napasan-pasan niya ang krus sa mga sandali ito, ay nakabayubay na sa krus. At ang kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit nga ba hindi nalalaman ang mga tao ang kanilang ginagawa? Sa pagkabayubay ni Jesus sa krus, may dalawa siyang ginagampanan sa mga sandali iyon. Ang ginagampanan ni Jesus na dalawa sa kanyang pagkabayubay, una, ang kanyang pagiging kordero. Sa mga sandali ito, siya ang handog ng Diyos sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ayon sa Isaiah chapters 53 verse 7, siya ay binubog at pinahirapan, ngunit hindi kumubog kahit isa salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang kordero na hindi tututol kahit na gupitan at hindi umig kahit kauntiman. Sa mga sandali ito, sa oras na yung nakabayubay si Kristo sa krus, habang pinagmamasdan ng mga tao, hindi siya kumikibok bago sinasabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sinabi ni Juan sa chapter 1 verse 29, noong si Jesus ay papalapit sa kanya, sinabi ni Juan sa chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tinukoy ni Juan si Kristo bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang kordero tinutukoy din sa mga kasulatan na sinulat ni Moises. Paano nga ba nabayubay si Hesus Kristo sa krus? At paano siya naging handog na kordero ng Diyos? Sa Leviticus chapter 4 verse 33, ayon sa nasulat, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog dahil sa kasalanan at papatayin ang pinakahandog dahil sa kasalanan at napapapatayan ng handog na susunodin. Ang pari noon, ang unang pari, ay siya naghahawak ng handog para sa ipagpapatawad ng kasalanan. Ang handog na yun ay ipapatong ang kamay na naghandog upang ang buong kasalanan na naghandog ay dadalhin. Ipapatong sa ulo ng handog ang buong handog na yun para ang kasalanan na naghandog ay dadalhin ng inihandog, ng hayop na inihandog. Sa gayon, malilinis at magpatawad siya sa kanyang mga pagkakasala. Nang si Jesus nabayubay sa krus, upang isuplong na ito isa siya na nagpapanggap na hari. Ang mga pari naman ay dinala siya sa hukuman upang hatulan. Dinala siya ng pari sa hukuman. Sa lumang tipan, ang pari ang nanguna sa paghahandog sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Ang pari ang nagkakatay sa hayop
para magdala ng pagkakasala sa mga tao. At ang dugo nito ay ibibisit nila sa mga napalit sa mga tao. Naman ng dugo. Pero sabi sa Hebreo, ang mga handog na yun ay hindi kinalugan ng Diyos. Bagkus, ito pa ang nagpapaalala sa mga taong-taong ginagawa pagkakasala ng tao ayon sa kanilang ginagawa. Sinabi